lokal na pamahalaan ding hindi raw ginamit ng tama ang Calamity Fund. Ayon sa Republic Act 8185 o Amended Local Government Code, kailangan maglaan ng 5% mula sa kabuuang pondo ang bawat munisipalidad o lungsod na maaari lamang gamitin sa panahon ng kalamidad. Pero hindi raw ito nasusunod ng ilang lokal na pamahalaan. Sa Marikina City halimbawa, kung saan halos buong lungsod ang nasalanta ng bagyong Ondoy. Ayon sa report ng Commission on Audit o COA, ginamit ng pamunuan na may 10 milyong pisong calamity fund sa mga non-calamity related programs gaya ng pasweldo at rice subsidy sa mga kawani ng lungsod noong 2008. Siguro towards the end of the year na yon, yung ginamit namin na preparation para dun sa calamity, hindi naman namin ini-earmark for the calamity fund, ginamit namin for the calamity preparedness. So I think there was just a misclassification there. Iminungkahi ng COA na ibalik ng pamuno ng lungsod ang nasabing pondo. Actually, reclassification lang ayon. Ganun lang naman yun. That's all that report said, that we will have to reclassify it, you know. No, wala namang nagnakaw ng pera, ginamit rin naman ng city yon. So, it was just maybe a mistake. Diba? It could have been a mistake that just needed to be corrected. Noong nakarang taon ay sinuspindi naman ng gobernador ng Western Samar matapos magdeklara ito ng state of calamity noong 2004 kahit walang kalamidad sa probinsya ng mga panahong iyon. Ginamit umano sa ibang programang pondong dapat sana ay sa oras ng kalamidad gagamitin. Hindi raw nakapagtataka na minsan ay hindi nakararating sa mga biktima ang tulong na kailangan nila. Tulad na lamang ng pamilya ni na Annalyn, 32 taong gulang. Isa siya sa halos 500 evacuees na nagsisiksikan sa isang evacuation center dito sa Taguig. Pero gaya ng ibang evacuation center, ramdam ang kakulangan dito. Lubog sa bahang evacuation center, kaya sa mas mataas na palapag sila tumutuloy. Dahil sa dami ng evacuees, sa labas na lamang ng kwarto naglalatag ng matutulugan sina Annalyn. Nahirap po kasi wala po kami tutulugan. Tapos siksikan pa po. Tapos yung mga gamit. Pati tubig na may inom problema rin ng mga evacuees. Madumi po siya kasi pag iniinom po ng mga bata rito, sumasakit po yung tiyan. Grabe po talaga dumi niya. Kaya pinakukuluan po nila, sumasakit po yung tiyan ng mga bata. Pagsapit ng gabi, nababalot ng kadiliman ang pasilyong kanilang hinihigan. Wala rin kasing kuryente sa evacuation center. Mahirap po kasi hindi ka pumakot sa maganda kasi madilim po talaga. Tapos kakataka rito. Paggabi mahangin pa namamatay ang kandila. Kailangan talaga po natulog. Yung mga bata, dito sa labas ng tutulog? Opo, dito po talaga yung natutulog. Kasi masikip na po talaga din sa loob. Ayon sa NDCC, ginagawa nila ang lahat upang matugunan ang mga problemang ito. We are very much aware of their situation right now, especially after the disaster. At ginagawa po ng NDCC ang kanyang lahat na makakaya para ma-coordinate lahat yung mga ahensya, mga organisasyon, nang sa ganun ay ma-address lahat yung mga problema ng mga kababayan natin na naapektuhan nitong mga nagdaan na bagyo. May mga programa din umanong nakalaan sa mga biktima ng kalamidad. One possibility is to look for mga rehabilitation centers. Alam mo yan, yung parang yung mga Gawad Kalina, mga ganun na mga lugar. There are coordination ongoing now on how to address the problem, but as of the moment, wala pa tayong ma-pinpoint kung saan i-relocate yung mga, kasi they'll be coming from different municipalities, o hindi pa specific yung mga lugar kung saan sila ililipat, but there are coordination regarding this one already. Pero para magawa mga programang ito, ipinanukala ang pagpapasa sa Kongreso ng supplemental budget na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso.
Hindi sang-ayon dito ang Social Watch dahil ang pondong ito uutangin mula sa ibang bansa. Kung yung proposal ng Congress ay magkaroon ng supplemental budget, we are advising them against it because una, magdadagdag lang yun ng deficit. Kasi ang Department of Finance nag-announce na nga na mangutang na naman sila uli para ma-raise yung 10 billion na yan. Kasi maraming pondo na nasa control ng presidente na pwedeng ipunin at pwedeng gamitin. Yung special purpose funds, yung mga impounded na mga funds na wala sa budget. The 10 billion supplemental fund is going to be used not only from the destructions brought about by Typhoon Ondoy or Typhoon Pepe, but the succeeding typhoons that our country is going to face. Yan ho yung pinaka mag-augment ng efforts po ng ating pamahalaan. So, hindi ho mapupunta sa wala yan. Mapupunta ho sa kabutihan yan sa ating mga mamamayan. Taon-taon hinahagupit ng bagyong Pilipinas, kaya kung tutusin, dapat veterano ng mga Pilipino sa baha. Pero sa kabila ng mga programa at proyekto, tila baguhan tayo nangangapa sa ganitong mga kalamidad. Ako si Jigo Manicad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.